Hindi nakakalimot ang Diyos sa ating mga hiling at dalangin. Sinabi niya ito mismo sa kanyang mga salita. Verse 1:5 verse 14 to 15. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito ay naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat inihiling natin sa Kanya. Alam ng Diyos ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig at ang bawat hiling na nasa ating puso. Pero mangyayari lamang ito kung ito'y ayon sa Kanyang kalooban dahil hindi lahat ng ating gusto ay makakabuti para sa atin. Alam din ng Diyos ang tamang panahon at ang tamang paraan. Sigurado ang Diyos na kapag dumating na ang sagot, hindi mo ito ikakasama. Sa katunayan, ito pa ang makakabuti at magiging pinakamaganda para sa iyo. Pero madalas may mga palatandaan siya na ipinapadala bago dumating ang biyaya. Narito ang mga senyales base sa mga aral at testimonya na malapit nang matupad ang iyong mga dalangin. Number 1, kapayapaan sa gitna ng pagsubok o inner peace. Nakakaramdam ka ng kapanatagan sa puso at isip. Ito ay hindi galing sa tao. Ito ay kapayapaan na hindi maunawaan o peace that passes all understanding. Hindi ito dahil maayos na ang lahat, kundi dahil sigurado ka na hawak ng Diyos ang iyong buhay at problema. Ibig sabihin kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, payapa ka dahil alam mong gumagalaw na ang Diyos. Ang kapanatagang ito ay patunay na malapit na niyang ibigay ang iyong kasagutan at hindi ka niya papapayaan. Sabi nga sa Pilipos 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa lahat ng pangunawa ay mag-iingat sa inyong puso at isipan dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Number 2, paglago sa pananampalataya at pagbabago ng mindset. Isa pang senyales ay ang paglago mo sa pananampalataya at pagbabago ng iyong isipan. Kung dati ay puno ka ng pag-aalinlangan at takot, pero ngayon ay nagiging sigurado ka na at nagkakaroon ka ng malakas na tiwala sa Panginoon. Nawawala ang pangamba at napapalitan ito ng matibay na pagtitiwala. Alam mo sa iyong puso na hindi ka niya pababayaan at ibibigay niya ang makakabuti para sa iyo. Ang pagbabagong ito sa isip at damdamin ay patunay na gumagalaw na ang Diyos at malapit na ang iyong hinihintay na sagot. Number 3, bigla ang pagbubukas at pagsasara ng mga pinto. Ang isa pang senyales ay ang bigla ang pagbubukas o pagsasara ng mga opportunity. May mga pagkakataon na biglang dumarating ang mga akala mo ay imposible at may mga bagay din na biglang hindi natutuloy o nagsasara. Huwag kang malungkot kapag may pinto na nagsara. Maaaring ginagawa iyon ng Diyos para protektahan ka sa maling desisyon o kapahamakan. Ito'y dahil meron din siyang panibagong pinto na nakalaan para sa iyo. Ito'y patunay na gumagabay siya at inihahanda na ang tamang daan para sa sagot sa iyong mga dasal. Itinuturo ng Biblia na ang Diyos ang may hawak ng susi na nagbubukas at nagsasara ng pinto ayon sa kanyang plano. Lumakad ka lang ng may tiwala at pananampalataya. Number 4, magkakaroon ka ng pagsubok at paghihintay. Hindi ibinibigay ng Diyos ang biyaya agad-agad. Sinisigurado muna niya na kaya mo nang hawakan at panindigan ang ipinagkakaloob niya, kaya nagbibigay siya ng mga pagsubok. Kapag naging tapat ka sa kaunti, saka ka niya bibigyan ng marami. Ang paghihintay ay hindi nasasayang. Ginagamit ito ng Diyos para hubugin ang iyong ugali at patatagin ang iyong loob. Kaya kung may pinagdaraanan ka ngayon, tiwala lamang. Gumagawa siya ng paraan at ibibigay ang sagot sa tamang panahon. Kung ating matatandaan, dumaan muna sa matinding hirap at pagkakulong si Jose bago naging ginawang pinakamataas na opisyal sa buong Ehipto. Lumaban muna si David kay Goliath bago siya naging hari. At tumawid muna ang mga Israelita sa dagat bago nakarating sa lupain ng pangako. Kung naghihintay ka ngayon, ibig sabihin gumagawa ang Diyos. Ibibigay niya rin ang biyaya sa tamang panahon. Number 5, madalas na kumpirmasyon sa salita ng Diyos. Mapapansin mo na paulit-ulit mong naririnig o nababasa ang isang mensahe o Bible verse. Tumatama ito mismo sa hinihiling mo sa panalangin. Ito ay paraan ng Diyos para sabihing naririnig kita at sinasagot ko na ito. Makikita mo rin ang maliliit na pagbabago sa sitwasyon. Parang unti-unti nang gumagalaw ang mga bagay-bagay. Sinyalis ito na may malaking biyaya, pangyayaring darating o inihahanda na ng Diyos ang lahat para sa iyo. Number 6, matinding pagnanais na lalo pang manalangin. Nararamdaman mo ang udyok ng Espiritu Santo na mas lalong magdasal at huwag titigil. Parang may pumupush sa iyo na ipaglaban ito sa panalangin. Ibig sabihin, nasa birthing room ka na, parang katulad ng babaeng manganganak, malapit nang lumabas ang himala,
Huwag kang susuko dahil sagot na at parating na ang iyong hinihintay. Number 7. Pagkakaroon ng joy notes o kagalakan. Ito ay ang pakiramdam na bigla kang nakakaramdam ng sobrang kaligayahan habang nananalangin. Hindi mo maipaliwanag kung bakit pero busog at masaya ang puso mo. Ito ay sinyalis na panalo ka na sa spiritual. Ibig sabihin, tinanggap na ng Diyos ang iyong dalangin at malapit na itong matupad. Number 8. Panunumbalik ng pag-asa. Kahit matagal mo nang hinihintay ang sagot, bigla kang nakakaramdam ng panibagong lakas at saya. Nawiwili ka na ulit maghintay at hindi ka na naboboard o nalulungkot. Ito ay sinyalis na malapit na ito. Ang excitement na nararamdaman mo ay patunay na parating na ang biyaya at hindi ka na maghihintay ng matagal pa. Mga kapatid, tandaan mo ang pinakamahalagang tanda sa lahat ng ito ay ang buong pagtitiwala sa plano at panahon ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng iyong sariling lakas at kaunawaan. Kahit anong mangyari, maniwala ka na alam niya ang tama. Ang sagot niya ay pwedeng oo, hindi o maghintay ka. Ano man ang sabihin niya, sigurado kang para iyon sa iyong ikakabuti. Magtiwala ka lamang dahil hindi ka niya pababayaan. Kawikaan 3 verse 5-6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas.